Huwag na raw tumakbo si VP Sara bilang presidente. Yan ang sinabi ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte sa gikan para sa masa nitong isang gabi yata yun o kagabi, if I'm not mistaken. Although si Presidente, former President, maraming beses na niya sinabi yan. Maraming beses na. Tapos, mamaya na nga natin panoorin. Papanoorin muna na pala natin to. Ito, balita na to. Saan na yun? Ito. Panoorin muna natin yan. Para sa context, para alam niyo yung mga ganap. Ito yung balita agabi. Huwag ka nang mag-ambisyon. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara para sa 2028 presidential elections. Giit pa niya, puporma na si House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Day. Anak kita, ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Ito ang payo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang programa sa SMNI, iginiit ng dating Pangulo na hindi na dapat tumakbo sa pagkapresidente si Inday Sara sa 2028. Sapat na raw na naging pangalawang Pangulo ang kanyang anak. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na ito. Sinabi ito ng dating Pangulo sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds at sa umano'y impeachment kay VP Sara. Para sa nakatatandang Duterte, politika ang dahilan ng lahat. Halata raw na pumuporma na sa 2028 presidential elections ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Martin Romualdez. Nagpo-posturing ito, they want continuity. From the Marcos to the Romualdez as President, ito nga si Speaker. Posturing. Banat pa ni Duterte? Romualdez, tatakbo ka na Presidente. Hindi ka mananalo sa Leyte. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. Wala pang pahayag si Romualdez sa mga bagong patutsada ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, wala pang desisyon ng House Speaker sa pagtakbong Pangulo. Lagi raw nirerespeto ni Romualdez si VP Sara at wala sa kanyang karakter ang manira. Fake news din daw ang lumulutang na isyong patatagsikin nila si VP Sara. Ano daw? Joke ba yun? Lagi daw nirerespeto, etc. etc. Nag-joke ka ba dyan, Congressman Dalipe? Parang di naman obvious. Iparamdam nyo naman ng konti yung respeto. Saan banda? kasi walang ebidensya eh. Ay, nako. Binira nyo nga ng binira dyan sa confidential funds. Pwede nyo namang sabihin na, hindi namin kayo gagrantan. Pero binira nyo pa ng binira. Hinayaan mo yung mga attack dogs mo na pagmukhaing masama yung confidential funds para lang masiraan si VP Sara. In fact, to some degree, it worked. Kasi, ilan yung binaba ni VP Sara sa survey? 12%? Laki! So, to some degree, it worked. To some degree. Hindi ko lang alam, kung magpapatuloy yung ganyang pagbirada sa kanya, malamang sa malamang, he will be able to close the gap. Hindi lang yung masasabi ko dyan. Hindi ko masasabi na matatalo niya si VP Sara. Kasi it's too early to tell. Masyado pa maaga. But, I will say that mananarrow niya yung gap. So, kung yung dati, yung gap is, let's say, 70-80%, siguro kaya niya ibabaya ng hanggang before elections, kung tatakbo talaga siya presidente, at patuloy yung trend na 12%. By elections, di mabababa niya yan. By 2028, mabababa niya yan approximately by 2, 4, 6, 8, 48%. Kung tuloy-tuloy yung 12% per year. So, yun. So, yun. So, parang mahahabol niya. Pwede niya mahabol.
yung sinabi ni Digong na na hindi siya iboboto. Well, ako, hindi ko siya iboboto personally. Ako personally, hindi ko iboboto si Martin kung tatakbo siya. Ako yun, personally. Pero kung I cannot speak for the other regions. I cannot speak for Visayas. I cannot speak for Mindanao. I can only speak for myself. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng dyan takbo ng politika. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng pera. Di ba? Alam naman natin ang laki ng factor ng pera. Ang laki ng factor ng media. Ang laki ng factor ng social media. Now, dati wala naman social media. Pero napatunayan natin sa campaign ni Presidente Bongbong Marcos na ang laki ng factor ng social media. So, let's see. Let's see. Di natin alam kung anong mangyayari dyan. But, kung ano lang yung sigurado tayo is this. We're sure na si VP Sara, target. Regardless of her intention. Kasi wala pa namang hindi pa natin alam kung tatakbo ba talaga siya o hindi Pero regardless of her intention, binabakbakan na siya. Para, syempre, the front runner. Pag front runner ka talaga, babakbakan ka talaga. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pinabulaanan din niya ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Nangiintriga lang daw ang nagpapakalat ng issue. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala hindi yan natakel. Walang pinag-usapan. Baka iniintriga lang ang VP. Iniintriga din Pinayagan nyo kasi. Na kung sino man yan. So, kahapon sinabi ni ACT Teachers Wait lang. Ito kasi yan. Pinayagan nyo kasing mamihasa yung Makabayan Black. Alam nyo, ang Makabayan Black, mga kotsero, parang parang demonyo yan Bigyan nyo yung kamay nyo, hihilahin niya hanggang braso. Bigyan nyo ng paa, kukunin niya buong binti. Ganyan yan. So, actually, mas malala pa nga minsan Bigay mo yung kamay mo, kikidnapin ka. Dadali ka sa bundok. Dali ka sa bundok niyan. Delikado yan. So, ganyan yung Makabayan Black. So, ngayon, si Congress, nagpakawala kayo ng katulad ng Makabayan Black. Ayan si Franz Castro. Nagpakawala kayo ng tao na katulad ng Makabayan Black dyan sa loob ng Kongreso para atakihin si VP Sara. Ngayon, hindi nyo mariendahan yung sarili nyong aso. Paano ngayon yan? Pag ang aso nagwawala at pinilit mong itali, kayo kaagatin yan. Kayo kaagatin yan. So, ayun. Ngayon, lesson learned. Di ba? Good luck sa inyo ngayon. Paano nyo ngayon re-rendahan yan? Pinakawalan nyo Pinakawalan nyo para atakihin si VP Sara. Tapos ngayon, sasabihin nyo, hindi, walang impeachment complaint. Wala namang sinusunod na leader yung mga yan. Ang sinusunod lang yan si Joma. Patay nga si Joma, sinusunod pa rin So, paano kayo ngayon? Good luck. Tuloy natin. Representative Franz Castro na napag-uusapan sa Kamara ang impeachment kay VP Sara. I don't know where Kong Castro got it. Kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan ang galing yun. Paano magulat kong Erwin? Ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa contingent fund papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan, nagastos sa loob lang ng 11 araw. Wala pang pahayag si VP Sara sa mga sinabi ng kanyang ama at sa umunoy planong impeachment laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Yan. Actually, wag na siya mag-comment. Kasi it's kung ako tatanungin, wag na mag-comment si VP Sara. Hayaan niya yan. Ganyan na lang. kasi pag nag-comment pa siya, ano sasabihin niya? Di ba? Ano yung comment niya tungkol dyan? I-impeach ako? Okay. Di ba? Ano sasabihin niya? Kung tungkol sa impeachment, anong sasabihin niya? What do we want her to say? Na hindi niya nalalaban siya sa impeachment complaint? O di na-validate ngayon yung sinasabi nila na out of control si VP Sara? Na prinsesa lang siya. Di ba? Yun ang sinasabi sa kanya ng mga dalawamping CPP tsaka ng mga taong galit ka sa kanya.
Di ba, prinsesa, masyadong privilege, ganyan-ganyan, etc., etc. So, ano, yun ba yung gusto natin gawin niya? Na para siyang prinsesa? Gagawin lang niya kung anong gusto niya. Siyempre, di ba, pangit tignan. Kung magsasalita naman siya tungkol dun sa, ano, sa sinabi ng tatay niya, what will she say? Na, ano, i-confirm ba? So, kasi mga kutsero, pag sinagot niya na, ano, na, sige po, tatay, maikinig ako sa inyo, Tatay Diggs. So, mako-confirm na may plano nga siyang tumakbo sa pagka-presidente kahit di pa naman natin sigurado. So, dahil na-confirm, edi may dahilan ngayon yung mga ibang politiko para bakbakan siya. So, yun. So, pangit din. Ano ba? Pag sinabi naman niyang, ano, hindi po ako tatakbo, sasabihin naman ng mga kontra sa kanya, para ka lang tatay mo. Sasabihin, hindi tatakbo, hindi tatakbo. Tapos, nung last minute, biglang nag-file ng COC. Puro drama lang. Di ba ganun yung nangyari, ginawa ni Digong? Kaya rin siya nabatikos dyan. No 2015, sabi niya, hindi ako tatakbo. Tapos pagdating ng last day ng filing ng COC, ayun, biglang nag-file ng COC. Tapos ganyan din yung ginawa niya sa anak niya. Ito kay VP Sara. Sabi niya, 2019, sabi niya, huwag kang tumakbo. 2019. Huwag kang tumakbo presidente, anak. Ganyan. Nag-a-advise siyang ganyan. 2021, nagsabi rin siya, hindi tatakbo yung anak kong presidente. Ganyan. Tapos malalaman natin na, sino ba tong nagbasa? Merong article na nasulat na kinukumbinsi siyang tumakbo kasama si Bongo na busy niya. Di ba? So, di ba? So parang parang ang weird. Di ba sinagot pa nga yun ni VP Sara yung article na yun? Kasi naalala ko yung article na yun. Plan C yata ang title. Si Tulfo rin nagsulat nun eh. Yun ang kuya, yung pinaka-kuya, si Montulfo. Parang sabi niya, meron daw kasing sulat or something. O basta may communication na nakarating daw sa kanya. Na may sulat daw iniwan si Presidente kay, dati mayor pa siya nun, Mayor Sara Duterte. Na ang sabi, kung tatakbo siya sa national, tumakbo siyang presidente. Tapos, ang vice-presidente niya, si Bongo. Ayun. Tapos, kung hindi naman daw siya tatakbong presidente, i-endorse lang daw niya si Bongo na presidente. Ano ba nangyari nun? Alam naman natin kung ano nangyari. Number one, hindi siya tumakbong presidente. So, kaya nag-file ng COC itong si Bongo na for president, tapos vice-presidente niya, si Tatay Diggs. Tapos nagkagulatan. Pagdating nung same day, nag-file din si VP Sara ng VP yata. Nag-file na rin siya ng pagka-VP, if I'm not mistaken. So nagkagulatan tayo ngayon dyan. So, syempre, hindi naman lalabanan ng tatay niya, anak niya sa pagka-vice-presidente. So, nag-withdraw si presidente. Tapos, eventually, nag-withdraw na rin si Bongo. And since then, parang merong medyo tahimik yung relasyon nilang dalawa. Since then. So, bakit ko minention yan? Kasi may history na ng ganun. Si Digong na nagsasalita na hindi tatakbo, tapos biglang last minute, tatakbo. Ganon. Tapos may history na rin before na ina-advisean niya anak niya na huwag ka tumakbo in public, pero in private daw, may mga communication na kung tatakbo ka, si Bongo yung endorse mo. Galing. So, hindi natin alam talaga for sure kung ano yung plano, kung ano yung nangyayari dyan behind the scenes. Hindi rin tayo sure kung ano yung plano ni VP Sara. Although sinabi na ni Harry Roque na tatakbo daw si VP Sara at si Senator Amy. Tandem. Di ba? Sara Amy. Well, if it happens, it happens. Hindi ko lang alam kung matagal pa kasi. Masyado pa kasi matagal. Hindi ko lang alam kung tama yung move na yun ni former Spock Harry Roque kasi parang parang ginawa mong higanting target ngayon si VP Sara at si Senator Amy. Alam naman natin lahat yun. So, hindi ko lang alam kung good move yung ginawa niya yun. Sa palagay ko, hindi. Kasi,
alam naman natin politika sa Pilipinas eh. Kapag ikaw yung nauna, pag ikaw yung nauna nag-announce ng ganyan, eh, ikaw yung unang babakbakan, ikaw yung unang lilibakin. Ito nga eh, hindi pa nga nagsasalita, binabakbakan eh. Paano pa pag nagsalita, di ba? So, I don't think it was a good move. Sana naging quiet na lang muna si former Spokes, no? Tungkol dyan. Kung totoo man yung issue, kung totoo man yung kwento na yan, sana naging quiet na lang muna siya. Tingnan nyo rin, ito na yung strategy ni Digong, ganun din. In-expose niya yung tawag dito, yung presidential plans ni Martin, o di, mababakbakan na ngayon si Martin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. So, all of this is just a huge chess game for these politicians. And sana sa laro nilang to hindi tayo nadadamay, di ba? Sana kung naglalobby sila for position or nagbabakbakan sila para makapwesto, sana pag nakaupo sila yung deserve natin ng maibigay nila, hindi lang yung puro, di ba? Sila lang ang nakikinabang, sila lang nag-e-enjoy, sila lang nakakakain ng masarap. Paano tayo mga pobre? Di ba? Paano tayo mga ordinaryong tao? Paano tayo mga nagtatrabaho ng matino? So, sana lang, no? In all of your jockeying, kayo dyan lahat, ng mga politiko dyan, in all of your political jockeying and all of your whatever you're doing, sana kapag naupo na kayo, yung totoong serbisyo sa bayan ang gawin nyo. Hindi yung puro lang kayo, puro ganun. Kasi nakakasawa na. Puro na lang ganyan. Nakakasawa. So, yun mga kotsero. Hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And huwag niyo po kalimutan na meron din tayong Facebook page na pwede niyo i-follow for updates dito po sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!